So yung pader na to, pader niya ba yan? Pader mo? Pader ko po yan. Ikaw ang nagpagawa niyan? Opo. Bakit niya tinanggal? Yun daw usli nung pinaka-box na yon, kanya daw. Yan? Opo. Kanya Sa daw kanya yun. yan? Sakop daw niya. Kuryente mo, hindi ba? Metro Opo, mo, hindi ba? opo. Parang sa akin po, may ginawa na po yan. Pag nanakaw na po yan, paninira po ng gamit yan eh. Balo po si Mrs. Ligaya at nag-iisa. At nagtanggal po yung dagol na bond at yung tiyan. Umuusli yung wet box niya. Habang tinatanggal yun ng metro, wala pong magawa yung balo. Labis pong pang-aapi, pang-aabuso. Konsehal Restituto Zumbilio, makakatapat ka ngayon na mas brusko sa'yo na nag-uutos ka dahil inaapi mo rito ang kaya mo, balo lang. Yung buhok mo yan, lalagyan ko ng mantika yan, lalagyan ko ng gel para tumino yan kasi nakikita ko, kung nag-uutos ka, ayaw mong sumagot. Nagtatago ngayon ang mayor nyo, ayaw nyo sumagot. Ala akong pakialam sa mayor mo, ala akong pakialam kahit gobernador ninyo makialam dito. Eto, magtutuos tayo. Itong pagtanggal ng metro na kayo ang nagkabit, may papahintulot si Meralco. Tama? Pong meter base po muna. Meter base. Saan ang galing yung meter base na yan? Sa Meralco po. So, kinuha nyo sa Meralco yan. Opo. Yung meter base na yan, ito, nag-relocate kayo ng bahay, nag-relocate lang kayo ng kontador. Kontador lang po. Alam ng Meralco to na magre-relocate kayo. Opo. Yan ba'y binili nyo o libre or paano ba? Yung meter base po, binigay lang po yun. Binigay ng Meralco. Ang magkakabit niyan, electrician. Opo. Sino yan? Sino Yan po yung pamangkin niyang si Larry. Meron akong nakikita ng mga nakakabit doon. Bakit sa'yo iba? Ang sa kanila iba? Ano, pareho lang ba yan? Yan pong apat na yan ng kay Conce. Itong sa iyo, iba to. So, tinanggal niya to. Opo. Kasi yung pong pinaka-poste na yan, hanggang dyan lang po siya. May muhong po yan. O, yung Sirukat po poste, yan. apat doon, dito yan. Parang may poste. Okay, may poste. Sa likod niyan, bahay mo. Opo. So, yung pader na to, pader niya ba yan? Pader mo. Pader ko po yan. Ikaw ang nagpagawa niyan? Opo. Bakit niya tinanggal? Yun nga po ang aking problema. Ba't Hindi, tin- tanong ko sa iyo, ano daw ang dahilan niya? Ba't niya, una ba sinabihan ka, tanggalin mo yan? Opo. Okay, sinabihan ka niyang tanggalin mo. Opo. So, pinuntahan ka sa bahay? Opo. Yun Larry po na yan. Itong mataba na to? Opo. Pamangkin to ni Conce. Pamangkin ho ni ko. Saan niya dinala yung metro mo? Andun lang ho sa gilid. So, giniba niya yan kasi Opo. bakit niya raw giniba? Baka iniisip niya nagja-jumper kayo sa kanya? Hindi po. Pinaghihinalaan ka ba ng jumper ka? Hindi naman po. So, anong dahilan? Ba't niya tinanggal? Pader mo naman yan. Ayun ang gusto ko maintindihan. Oo. Kilala mo ba sila? Opo. Kilala ko po yan. Matagal na ba kayo magkakilala? Oho. May alitan ba kayo? Wala po. Bakit ganun na lang? May asawa ka ba? May mister ka? Ano na po ako, Balo? baon na ng 30 Okay. Wala years. kang mister? Wala na po. Wala kang mga anak na lalaki? Meron po. Ilang taon? 37 years old. Pero hindi nakatira sa'yo? Hindi ko nakatira sa akin. So mag-isa ka lang sa bahay na yan? Isa lang ako. May isang anak na maliit. Okay. Kaya ka ba ginawa dahil balo ka na? Dahil mag-isa ka Yan. lang? Dahil wala kang kasama? Wala kang mister? Maaari. Yun ba ang dahilan kung bakit tinanggal nila? Kasi kinakaya-kaya ka niya, harap-harapan, tinanggal nila dahil alam nila walang papalag sa kanila. Opo. Pumunta ka ba sa barangay para sabihin to? Hindi po eh. Bakit ka hindi pumunta sa barangay? Kasi ang sabi, Bakit mo hindi na-report sa barangay para na blatter? parang nawala na rin ako ng pag-asa sa barangay. Gusto ko Bakit? dito na lang dumirekta Sandali sa inyo. muna. Bakit nawalan ka ng pag-asa sa barangay? Kasi sa barangay po kasi pagdating ng tatlong patawag at hindi kami naging ayos magdemanda, hindi ko naman po kayang magdemanda. So, Wala naman akong pera. Ano nagtulak sa iyo? Bakit lumapit ka sa bitag? Yun ang alam ko, magkakaroon ako ng katarungan sa ginawa niya na. Itong nagtanggal na to, ano pangalan nito? Larry Si Larry, pamangkin ni Conce. itong si Restituto Zumbilio. Opo. Nakausap mo ba si Restituto? Opo. Pangit ang pangalan, Bantot. Yun nga po yung araw na bago bakbakin yan, kinausap ako. Anong sinabi sa iyo ng Bakbakin ko raw. Bakit daw? Bakit niya po pinatatanggal yung metro na yan? Yun daw usli nung pinaka-box na yon, kanya daw. Anong usli? Ayun yung pinaka-box po na yon, yung tinatanggal na yun sa baba. Yan? Opo. Kanya Sa daw kanya yun. yan? Sakop daw niya. Kuryente mo, hindi ba? Metro Opo, mo yan, di ba? opo. Kaya yung usli na yan, sino bang naglagay yan? Po, electrician ko. Apartment niya yan. Opo. Na umuupa ka ba sa apartment niya? Hindi po. So katabi ka niya sa likuran, nandyan yung bahay mo. Opo. Wala siyang sinabi, tanggalin mo kasi nagda-jumper ka sa akin. Hindi Kaya, po. Wala po. Wala ba siyang paliwanag sa'yo? Wala po. Maliban nga dun sa nasakop ko raw yung lote niya, hindi naman.
Ang pagmamayari lang po dyan, sir, ni Meralco is yung meter base, which Okay. is yung po yung pinagkakabitan ng metro. Mali naman po, sir, na tinanggal ni kapitbahay po yung service entrance ni Ma'am Ligaya kasi unang-una po, hindi po sa kanya yun, hindi po siya yung gumastos. And pangalawa po is nasa property po yun ni Ma'am Ligaya. So aware po kayo sa pangyayari na to? Yes po, nailapit naman po ni Ma'am Ligaya. Anong kasong nakikita niyo? Especially, yan, pag-aari niyo pa rin yan, sir, kasi hindi naman pwede magkabit na lang yan, walang pahintulot ang Meralco. Ano pong magagawa po ninyo? Kung kay Ma'am po yun, talagang sa kanya po, kumbaga sa internal po nila, ni Konsehal at saka po ni Ma'am. Hindi po pwede yung sagot na internal po nila na hindi kayo makikialam. Kayo po yung principal eh. Pareho po silang kumukuha ng kuryente si Meralco. Kayo po yung Meralco, hindi ba? Apo. So the first thing to settle this once and for all is basically, I look forward sa inyo. Hindi niyo po pwedeng sabihin parang kayo walang ginagawa. Gusto ko na makita kung hanggang saan po ang Meralco. Ano magagawa niyo? Pwede niyo bang katukin yung sintido ko man, itong ulo ng sino man tong lintik na konsehal na to na pinakialaman yung sa balo? Ano po magagawa niyo? Itong restituto, grabe itong itsura nito. Meron po dito sa ating barangay ng Lupong Tagapamayapa. Ma'am, Apo. sandali lang ma'am, sandali, ma'am. Naintindihan ko yung proseso, kahit abot pa tayo sa Senado, kahit sa Ehekutibo, kahit sa Pangulo, sa Vice President. Huwag niyo na po akong turuan. Alam ko na po ang proseso. Tinitingnan ko lang po ang lohika ninyo kasi kung pagbabatiin mo, may pangabusot panglalabis po sa balo ng isang lalaki na walang pahintulot, binakbak po yung metro ng pag-aari ng Meralco na hindi po tama. Ano pong pagbabati ninyo? Yung taong yung panlalabis, pambabakbak ng kanyang metro na pagtatanggol nyo, tulad mo, babae po kayo, ito po ay matindi, balo, may edad na. Siguro kung merong mister yan, di magagawa ng lalaki na yan kasi balo po siya, babae. Kitang-kita po sa video eh. Wala pong anumang paliwanag na parang maglulupon-lupon kayo, katarantaduhan na. Parang sa akin po, may ginawa na po yan, pagnanakaw na po yan, paninira po ng gamit yan eh. Hindi na po pwede natin sabihin, o sige, mag-ayos kayo. Meron pong kaso, may sasampa dyan sa Meralco po yan, sa ilalim po, kayo po mismo. Ang sa akin na lang po siguro, dapat binablatter nyo na lang to para nang sa ganun matuluyan masampahan ng kaso yung nag-utos diyan na konsehal ng bayan si Restituto Sumbilyo, baka siguro natitinag kayo dahil kay konsehal ng bayan ng barangay ng Norsagaray, kayo naman barangay chairman, kawawa naman to, walang tumatayo, kaya kami na po sa bitag ang tumatayo. So ano pong magagawa po ninyo? Kung patatawag niyo po lupon-lupon, wala pong mangyayari diyan. I-blatter niyo na po yung pangyayari, may video po kami, pwede man po ipatawag yung ganyang klaseng kung konsehal ng bayan, DILG po yan eh. Issue ng DILG, pwede po masampahan ng kaso yan eh. Huwag na po ninyong pag-ayusin. Kung sino pong mali, yun pong sasabihin nyo, mali. May nadihado na po, may panlalabis eh. Niyura ka ng karapatan, binakbak yung metro, wala na silang elektrisidad, tapos mag-aayos pa. Hindi ba tama yun? Napahiya na, tapos kinawawa pa. Sila po ay paglatirin nyo sa barangay at kung gusto na po nilang makaharap dito. O sige ma'am, kita, ganito na lang po ano. Ma'am, maraming salamat po. Wag na po tayo mag-assign ng oras, wala naman pang magagawa eh. Kasi maghihiring-hiring, Okay po. inabuso na nga, maghihiring pa. Maraming salamat ma'am, maraming salamat kapitan, okay? Tamang proseso. Okay, sige na po, okay na po. Mas maganda kausapin ko po muna si Konsehal, may paliwanag po sa kanya na hindi po pwede na basta niya na lang galawin. Yung service drop na pagtatapan po ng kuryente ni ma'am ay pagmamayari po ni Meralco, hindi po sa kanya. Inaasahan ko po, natatayo po kayo rito bilang testigo dito sa Yes, parting to. Ngayon sir, kami ano na rin, papasukin namin, pag-imbestigahan namin. Possible ba din na ang mismong Meralco na din ang magbalik ng sinasabi natin metro dun sa lugar? Yung tinanggal po kasi, sir, is care of po ni nanay. Ang kinakabit lang po kasi ni Meralco is yung mismong metro. Yes, Was I po na do nakabit- understand naman sir. Siguro lang yes if po. possible lang, siguro assistance lang na magagawa natin. Okay, Para sige lang po. din makita ng presensya ng Meralco dun sa lugar na ibinabalik dun sa lugar. Kasi sir, Okay. pagka sinabi natin kayo nagkabit, tinanggal nila ulit, pwede na yan sir basis ng pangkaso na dun sa kabilang panig kasi talagang repetitive ang ginagawa. Yes po. Ayon po sa batas na tinatawag Republic Act number 7832, bahagi po ng pagbabawal dyan, yung pong pagdidisconnecta ng mga metro o ng kung ano po mga electrical service ng isang pribadong customer o individual ng sino mang ibang pribadong tao o di kaya kahit na ng opisyal ng gobyerno nang walang sa kautusan ang hukuman. Okay. So, yung ginawa po talaga, konsyal ng bayan, labag na po yan sa ginawa sa itinatakda ng batas. At kung sasabihin po niya na ito'y ginawa niya batay sa kanyang pagiging konsyahal, lalo po siyang malulubog kapagkat papasok na po siya sa paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Republic Act 3019, kumilos siya at nagbigay
ng hindi makatuwirang pinsala sa kanyang mga nasasakupan o sa kanyang kapwa-tao. Pwede rin po yung maging kasong administratibo. Yan po yung conduct and becoming of a public officer na ang penalty kung hindi man agarang suspension, dismissal from the service po yan. Balo po si Mrs. Ligaya at nag-iisa at nagtanggal po yung dagol na bondat yung tiyan, umuusli yung wet packs niya. Habang tinatanggal yun ng metro at walang kinukuhanan lang, wala pong magawa yung balo. Labis pong pang-aapi, pang-aabuso. Nasa Biblia, ang usually kinakawawa yung mga ulila at yung mga balo. Kaya isa yung mga pinagtatanggol natin. Nakakainit ng ulo, kinakaya dahil wala kasing tatayo sa kanila. Kaya tayong tumatayo rito. Sapagkat ang Diyos ang nag-uutos, Ginoong Bentulfo mga kababayan, na sila'y tulungan dahil nga sa pagmamalabis ng kapwa. Makinig ka, Konsehal Restituto Zumbilio. Makakatapat ka ngayon na mas brusko sa'yo na nag-uutos ka dahil inaapi mo rito ang kaya mo balo lang. Yung buhok mo yan, lalagyan ko ng mantika yan, lalagyan ko ng gel para tumino yan kasi nakikita ko, kung nag-uutos ka, ayaw mong sumagot. Nagtatago ngayon ang mayor nyo, ayaw nyo sumagot. Ala akong pakialam sa mayor mo, ala akong pakialam kahit gobernador ninyo makialam dito. Eto, magtutuos tayo. Dahil ang ginawa mo, labis yan, labis ng pang-aapi, labis yung agresyon mo na ginamit mo yung tao na tinuturo ka na pamangkin mo raw itong Larry. Ngayon, dito sa parting to, bibigyan ka namin ng pagkakataon sa opisina mo. Diyan mismo sa lugar mo, bibisitahin ka namin. Umayos ka, hindi po pwede sa akin ng siga. Kaya kami pupunta sa iyo, ang lengguwahe mo, kaya kong salitain, yung gawain mo, pag ginawa mo sa akin, gagawin ko rin sa iyo. Kaya lang ginawa mo sa kanya, sasalitain ko muna, mag-uusap tayo. Para makakuha ng hustisya, yung sa kay Mrs. nandito ngayon, kung ikaw ngayon restituto, nakikinig, gusto kong makita ang talino't galing mo pagiging konsehal. Di kita pinahihiya. Kaya ako pupunta sa iyo para makuhanan ka ng pahayag mo. Pati yung Larry na yan, hahanapin, kakalad ka rin, kikwelyohan namin sa harapan mo para sabihin na hindi nga ikaw. Patutunayan niya na hindi ikaw kasi hindi ito magagawa. Nakatapat ka ngayon ng tigre. Ang tigre, hindi mo basta-basta tinatanggalan ng stripe forever yan. Ikaw, gagawin kitang kuting, umayos ka. Umayos ka, okay? Gagawa na namin to, kikilos kami ngayon dito. Okay? Itong bagong helpdesk, ipabitag mo. Ito na po, Sir Bentul po, yung naturang linya ng kuryente ng meter base na sinira. Ngayon po ay nakabitan na po ng kontador, nabigyan na po ng supply ng kuryente. Maraming salamat po sa Meralco at maraming salamat po sa inyo, Sir Bentul po, dahil mas napabilis po ang agarang aksyon. Sana po ay marami pa po kayong matulungan. Kayo po yung tunay na tumutulong sa sambayan ng Pilipino. Maraming salamat po, Sir Bentul po. Maraming salamat po.